gumawa ng bagong video. Nabisa yung ating beauty. Marami tayong shooting. Joke lang po. Okay, so maraming salamat sa mga bago nating subscribers dyan na nagtatangkilik dito sa ating small channel. Maraming salamat sa mga bagong subscriber. Maraming salamat. Okay, sa mga natulungan natin, sa mga video natin, na mga pang beginner lang po, ay sana po ay maganda yung result ng inyong mga ginawa. Okay, sa mga nanood ng ating video about sa pag-reflash ng ating B310ES938 ay panahon na upang mag-upgrade kayo ng inyong firmware. Okay, so matagal na na-release ng ating mga master ang Reloaded 2022. Okay, so ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon upang gawin o i-reflash yung firmware sa ating mga modem. Yung ginawa natin dati is version B. Okay, ngayon meron tayong sample o dalawang version na may papakita, yung version E at saka version B. But ang re-reflash lamang natin ay itong version B. Sapagkat meron na po tayong naihinang. So medyo mahirap ihinang. Kung hindi ka marunong, mahihirapan ka. So humanap ka ng isang technician upang mahina ang USB cable. Okay, tingnan natin kung paano ano yung mga kailangan natin sa ating modem. Okay guys, so nandito po yung ating mga modem na parehas na model na B310ES938. Okay, so meron pong dalawang lumabas yung ating mga modem. Ito po ay luma na, medyo bago pa. Meron pong version E at saka version B. Paano po natin malalaman? Through sticker dito sa ating modem. Makikita natin is meron tayong ditong trash bin. Ayan, trash bin. Okay, madali nating ma-identify yung trash bin. Yung version A nasa taas po yung kanyang trash bin. Yung version B naman po ay nasa baba ang kanyang trash bin. Napakadali lang ma-identify. But, kailangan mong malaman kung tama ba yung laman ng board. Since mga second hand lang mostly yung nabibili natin nito, ay kailangan natin tingnan sa board kung tama din yung kanyang version. Okay, dito meron na tayong ginawang paghinang sa dati nating ginawang video, which is nandito yung ating wires, USB cable upang ma-flash natin yung ating firmware. Okay, so tingnan natin dito, meron ditong gold na QR code. Ayan, may QR code dyan. Titingnan natin kung parihas yung board na nandito sa isang modem at saka galing dito sa lumang modem. Okay, so tinanggal ko na yung mga screw dito sa baba. Tingnan natin. Okay, so ito po yung kanyang board. Tanggalin natin. Tinanggal ko na rin yung screw para mas madali. Meron po itong screw dito isa or dito sa baba. Okay, so tingnan natin dito. Ayan. So magkaiba po yung itsura ng kanilang QR code dito sa likod. Okay, so yung version E po ay itong white. Tsaka yung version B naman po ay itong gold. Okay, so madali nating ma-identify. Tama ba? Yung board na nasa loob ng ating modem casing. Okay, so yung pag-open line natin dito, same process pa rin. Yung pag-flash ng firmware, the same process pa rin. Kung open line na siya, mas maganda. Okay, so kung hindi pa open line, meron po tayong mga sa telnet, pwede siyang ma-open line or hindi ko pa na-try kung itong firmware na bagong release na 2022 is kung automatic na siyang na-open line. But supposedly, dapat po open line na yung modem nyo. Sa dating mga version, kailangan siyang ng mga firmware, kailangan siyang i-activate or i-open line or i-unlock through telnet. Okay, so madali lang naman yung gawin. Kung hindi pa open line, pwede nyong i-unlock muna yung modem and then mag-reflash muna kayo ng lumang firmware, then mag-upgrade kayo sa 2022. Okay, so yung gagawin natin ngayon ay itong version B. I-reflash natin, makikita naman natin sa ating installer kung anong version ang kailangan nating i-install. Okay, yun lang po. Tara, simulan na natin. Okay, so yun po yung ating mga butim. Simulan na natin yung ating pag-reflash ng ating firmware. First, kailangan natin gawin kung wala ka pang firmware is i-download nyo po yung firmware na free. And then, nasa baba po ng link, paki-download na lang po. And then, pwede na po tayong magsimula sa ating pag-reflash. Okay? So, itabi na natin itong dalawang modem na to upang may handa na natin. Ay, yung mga kailangan natin, kailangan lang natin ay yung modem na meron ng nakahinang, isang adapter ng ating modem, yung original na adapter ng ating modem. Mag-ingat po.
baka po ibang adapter ang mailagay nyo. So, ang kailangan nating adapter is 12 volts at saka merong 0.36 amperes. Okay, so ikabit na natin. Okay, once ma-plug in na natin, nakahanda na yung ating adapter. And then, ihanda yung ating USB hub or USB port na pwedeng lagyan, pwedeng rekta sa inyong desktop or laptop or PC. And ihanda rin natin, kailangan natin ng metal conductor. So, para ma-jumper natin dito yung kanyang boot pin at saka yung kanyang ground pin. Okay, so, ang gagamitin ko lang dito, itong pusher. Ang ginagawa ko is ginajumper ko lang siya dyan. Ginajumper ko lang, ganyan. Then, kakabit na natin yung kanyang power adapter. Okay, so ihanda natin yung ating power adapter dito sa likod. Halfway mo lang, huwag mo munang ikakabit sapagkat kailangan pag may plug-in mo na yung adapter ay hindi iilaw yung kanyang mga LED lights. Okay, so subukan natin. Jumper natin dito. Itong pusher lang yung gamit ko. Wala akong available na metal. Pwede kayong magputol ng maliit na wires. Then, i-clip nyo dyan. Gumamit kayo ng clip. Pwede rin. So, ako ito lang yung gagawin ko. Jumper ko lang. Okay. Then, plug in. Ayan. So, hindi siya umilaw. Okay. Tanggalin natin ulit kung talagang umiilaw. Oop. Ayan. So, umilaw yung LED light. So, kailangan hindi umilaw upang mapagana natin itong ating USB loader. Okay. Kabit natin ulit halfway. Jumper ulit natin. Kapag umilaw, try mo lang ulit. Okay. So, madali lang naman. As long as meron kang metal. Kung bagong-bago pa lang, kuskusin nyo ng konti sapagkat meron siyang minsan na protection na plastic or something. Then, kabit. Oh, hirap. Okay. Ayan. So, hindi na umilaw. Pwede na nating i-plug in yung kanyang USB sa ating USB hub. Okay. So, USB hub or rekta sa inyong PC. It's either laptop or desktop. Okay, kabit natin. Okay. So, tutunog yan. Lagyan natin ng para hindi matumba. Okay. So, tutunog yung ating PC na connected na yung ating USB. But, meron tayong kailangang install kung bago pa lang sa inyong PC or bagong format yung inyong computer, wala pa siyang driver, kailangan nyong install yung kanyang driver. Okay, subuksan natin itong ating Reloaded 22x file na na-share sa atin ng ating mga masters. Ayan, magbubukas yan. Okay, so nandito na yung ating dashboard ng ating Firmware Reloaded 2022. Okay, bago kayo mag-install, kung hindi nyo maintindihan yung video natin, mas maganda kung basahin mo itong Readme First file. Okay, sa Readme First, ano daw yung kailangan natin? Kailangan natin mag-backup ng kanyang mga IMEI number, serial number, LAN MAC address, Wi-Fi SSID, at saka yung password. Okay, so yung LAN MAC address, mostly makikita natin yan sa loob ng ating dashboard ng inyong modem. So, mas better, buksan nyo muna to, i-access mo muna yung kanyang dashboard upang makuha nyo yung kanyang mga details. But, yung ibang mga details kagaya ng IMEI number, serial number, Wi-Fi key, Wi-Fi SSID, nandito po lahat sa ilalim ng inyong sticker. Okay? So, meron ako dito sample na pwedeng magamit, although pwede mo itong gamitin, much better pa rin kung kukunin mo mismo yung lahat ng mga details na nandito sa inyong modem. Okay? So, mag-backup tayo. Paano tayo mag-backup? Ganito yung gagawin natin para ma-backup natin kung meron na siyang firmware para mas maintindihan natin kung paano natin ito i-backup. So, i-unplug muna natin ito. Okay? Unplug. Then, tanggalin natin dito. Kukunin natin yung kanyang mga details sa ating modem. Okay, so mas maganda para default, hawakan nyo to dito, then i-reset muna natin yung ating modem. Reset. Upang bumalik siya sa kanyang default, sa lahat ng mga default. So maaaring yung ating modem ay lagyan natin ng ilang mga details. Then mas maganda kung
yung default na kanyang lahat ng kanyang mga details sa inyong modem, yun yung gagamitin natin. Okay, antayin lang muna natin. Okay, so pwede natin itong lagyan ng SIM. Unplug muna natin, then reconnect. Okay. So after this, access natin yung ating modem through LAN. Okay, so magkakabit tayo ng LAN cable from sa modem. So makikita natin dito sa ating modem meron siyang isang LAN port. Okay? Ang purpose natin ngayon ay kailangan natin makuha yung kanyang mga details, lalo na yung kanyang LAN MAC address. Okay, so connected na yung ating LAN cable. Okay, so since bago, yes mo lang dito. Mapapansin natin, kailangan natin i-access yung kanyang gateway. 192.168.8.1. So na-refresh natin ito dati. Ang ginawa natin, yun yung po yung kanyang IP address. So makikita niyo dito sa baba ng sticker is 192.168.254.254. So hindi na po yung kanyang IP address pagkat na-debrand na po natin itong modem na ito gamit yung ating lumang firmware. Okay. Ayaw pumasok. O, yan. So, pupunta tayo sa settings. Ano ba yung... Okay, so punta tayo sa settings. Okay, sa gaya ng sinabi ko dati, kanina, i-reset muna natin yung ating modem para bumalik sa kanyang default na mga configuration. Okay, so yan, magbiblink lang yan, mabilis lang. Then, i-access natin yan mamaya. So, halimbawa, meron kayong nabili, na luma, and then gusto nyo siyang i-upgrade. Kagaya nito ngayon, i-upgrade natin. Pagdating ng modem sa'yo, i-reset nyo muna. Dito, i-hold nyo, makikita nyo sa baba. Meron yan dito sa likod. Maliit na butas. Pwede nyo sundutin ng isang metal. Kagaya nito, isang maliit na ito. Pwede po. Kung kaya, tanggalin nyo yung board. Nandyan po sa likod yung kanyang reset button. Okay. So, refresh natin yung ating dashboard. May ilaw na yung ating LAN cable, LAN port, LAN LED light sa ating LAN. Okay. So, ayan nating ma-detect ng ating system. So, ano yung mga kailangan natin kunin? Ito po yung IMEI number. Copy natin ito. Control C. Then, i-delete lang natin itong iba sapagkat papalitan natin ito ng bago. Okay? Yung nakalagay na mismo dito sa ating router o modem pala, modem. So, username kapag na-reset, ang default is admin, password din admin, ayan. Okay? So, next lang natin. Meron siyang lalabas na basic config. Kailangan palitan ng password. Lagyan natin ng admin 123. Papalitan natin. Okay, dyan. So, tapos, parang quick setup lang ito. Para lang makuha natin yung kanyang default na mga settings ng ating modem. So, punta tayo sa settings, system, device, information. Ayan. So, dito natin makikita kung ano yung mga details. Okay. So, yung IMEI na naka-install dito, ayan, yung naka-install. Copy lang natin yan. Control C. Then, Control save natin dito. Backup. So, natin kukunin yung kanyang serial number. Serial number. Ayan. Serial number. Kopyahin natin. And then, i-paste natin dito. Ayan. So, LAN. Andito yung LAN. Man address. Copy natin. Ayan. Pwede nyo kasama yung mga semicolon. Pwede rin yung tanggalin yan. Okay. So, okay lang ganyan. Pwede rin nyo to ganito, tanggalin nyo. Yan. Mag-automatic naman yung mag-save doon sa NVRAM writer na gagawin natin mamaya dito sa ating NVRAM B31S NVRAM writer. So, pakita ko sa inyo kung paano natin yung gagawin mamaya. So, doon natin kukunin yung kanyang default na Wi-Fi SSID. Okay, nandito yung kanyang SSID na default. Paste natin dito. So, para meron na tayong backup. Yung kanyang password, kunin din natin.
Ayan. So, once again, nandito yung ibang mga details except sa kanyang LAN MAC address. So, yung purpose ng ating pagpasok ng ating admin dito ay upang makuha natin yung kanyang LAN MAC address. Ayan. So, nakuha na natin. Pwede na tayong mag-reflash ng ating modem. Okay. So, unplug na natin. Tanggalin muna natin yung ating LAN cable. Tanggalin. Okay, so pwede natin tanggalin yung SIM, pwedeng hindi. Okay lang. So, much better, tanggalin na lang natin. Pwede rin hindi, di ba? Okay, so ready natin yung ating adapter. Halfway. Then kumuha tayo ng metal. Jumper natin. Okay, jumper na natin. Hold. Dapat hindi ilaw. Ayan, okay na. Okay. So, pwede natin tong ikabit sa ating computer. Ayan. So, may tutunog, may makikita ka dyang USB device not recognized. Ibig sabihin, hindi pa naka-install yung ating driver. Okay, so bago tayo mag-install, pag-backup na tayo dito, check na natin kung anong version ulit, yung ating modem. Ayan. So, kailangan natin ma-check kung anong version ng ating modem, kagaya ng pinakita natin kanina. Okay, so yung ating gagawin ngayon is version B. So, una natin kailangan gawin, install natin itong EDB driver at saka itong Huawei driver. Okay. Click natin. Yan, mabilis lang yan. Okay, press indicate to continue, enter, then Huawei driver ulit, isa pa. Okay. So, check natin sa ating device manager kung papasok na sa kanyang port yung kanyang drivers. Okay, ports. Ayan, so pumasok na yung Huawei Mobile Connect download port. So pwede na tayong mag-flash ng ating firmware. Okay, balik tayo sa ating dito. Ang kailangan natin itong B31938 version B USB loader at saka version B na firmware. So dapat halimbawa, kung version B yung kailangan nating i-flash, dapat yung version B na USB loader yung kailangan nating i-click. At saka ito namang version E, dapat version B. Hindi version E, saka version B naman yung kanyang firmware. Hindi pwedeng magkapalit. So, much better, parehas po yung kanilang version. Okay, so click na natin itong USB loader. Ayan. Wait lang natin, antayin lang natin hanggang sa ma-detect. Ito sa ating device manager. Yan, makikita natin. Connected naman yung ating port. Yan, start USB loader. Napakadali lang, di ba? So, kung meron ka ng lumang firmware na inyong B310ES938, ay pwedeng-pwede na kayong mag-upgrade. So, but be cautious lamang, yung paggawa ng paghinang, dapat po expert yung gagawa, or kung kaya man po, mag-ingat po upang hindi masira ang inyong board. Sayang po. Okay. So, tignan na natin dito sa ating device manager, magbabago na yung kanyang mga connection. Ayan. So, meron tayong 3G application interface, meron tayong 3G interface, at saka 3G UI interface. So, meron tayong tatlong port na napasok. Okay, so pwede tayong mag-flash ng ating firmware. Okay, click na natin ito. B31ES938 version B. Once again, dapat sure kayo na tama yung firmware na i-flash nyo. Okay, so click na natin. Ayan. So, antayin lang natin hanggang sa matapos. Forward na lang natin ng konti para makita ng ating mga
reboot modem. Pero wag mo muna siyang i-reboot, antayin mo lang, meron pa yung dalawang link na lalabas. Pag lumabas na yung press any key to continue, pwede na po nating i-reboot. Okay? Automatic lang naman po yan magre-reboot eh. Hindi literal na ikaw yung magre-reboot. Huwag mo muna siyang gagalawin hanggang sa matapos lahat ng kanyang mga scripts. Okay? Ayun. So ayun, lumabas na yung press any key to continue. So pwede natin tong enter. Boom. Then pwede natin tong i-close. Yan. Device manager, wala na dyan sa ating ports. Hindi mo na yan makikita. I-close na natin ito. Yan. So, yan. Makikita. May maririnig kayong tutunog na tutunog. Ibig sabihin, kailangan mo nang tanggalin itong USB. Yan. So, pwede na mo yan tanggalin yung kanyang pagkakahinang. Much better. I-unplug mo muna itong adapter. Pwede na tayong maglagay ng SIM. Yung gagamitin natin dito is Rocket SIM. Okay. So, marami namang promo ngayon yung Rocket SIM. And then, kabit na natin yung ating LAN cable upang ma-access natin yung kanyang dashboard. And then, ikabit na natin yung kanyang adapter. Ayan. So, pwede na itong, actually, pwede mo itong ibalik sa kanyang casing. But as of now, hindi mo na muna natin ibalik upang mas mabilis nating ma-configure yung ating modem. So, antayin lang muna natin while nagre-reboot. Okay. Yan. Namumula pa, binabasa pa niya yung inyong SIM. Okay. So, pagkatapos nito, kapag ma-detect na ng ating system, yan, may lalabas dito, network, yes natin. Kung bagong-bago lang yung kanyang network sa inyong computer. And then, pwede nating i-access yung kanyang dashboard. Subukan natin. 0.8.1. Okay, so ayan, napasok na natin. So ito yung laging unang lalabas kapag bagong flash, yung kanyang default username is admin, na kanyang default password is admin. Okay, login. Lumabas ulit. Okay, login na natin. Okay, so nandyan na yung ating default na SSID, merong lumabas dyan. Parang kasama doon sa firmware. I-next lang natin. Papalitan naman natin yan mamaya ng ating default na sa NVRAM. Papakita natin kung paano natin gamitin yung NVRAM writer. So, papalitan natin dito ating password. Ang ginamit ko dito is admin123, but it's up to you kung anong gusto mong gamitin. Pwede naman niyang palitan anytime sa ating device settings doon sa kanyang security. Okay, ayan. So, makikita natin, no service pa rin. Check natin dito sa ating network, dial-up network. Check natin kung anong band, LTE. Palitan natin dito ng LTE. Alam ko na kung bakit wala pa siyang network. Nakalimutan ko. So, after this, check natin sa ating device information. Wala tayong IMEI dito. So, dito natin kailangan yung ating NVRAM writer kung saan gagamitin natin yung ating na-backup na mga details ng ating modem. So, babalik tayo dito. Bubuksan natin ulit itong reloaded. Kanina isinara natin. Actually, pwede nyo hindi pa pala yun i-close upang magamit natin itong NVRAM writer. Okay, ito pong NVRAM writer, ito po yung ginagamit upang mag-change IMEI. Marami tayong naging experience na problema dito sa IMEI na gumagamit sa Only promo na 499 at saka 599 at saka 99. Lalong-lalo na sa 599, maraming na-block yung kanilang mga promo. So, yung first solution dyan is magpalit ng IMEI. So, dito sa firmware na Reloaded 2022, yung gagamit nating trick or system scripts is ditong NVRAM writer. Dito tayo magpapalit ng IMEI. So, kasama sa ating downloadable files doon sa ating Lex, meron po tayong mga IMEI number ng iPhone 13. 1 million po yan. Galing po kay Master Jerome Laliag. Maraming salamat, Master. So, pwede kayong kumuha dito. Okay, so pwede kayong kumuha ng IMEI. Pwede nyo pong palitan yung dati nyong IMEI para mapagana yung Only 599 na promo ng Rocket SIM. Okay, so ayan. Pwede kayong ditong kumuha. Papalitan
papalitan nyo ito, kung gusto nyo palitan, kumuha ka lang kayo dito kahit ano, kahit isa. Okay, so as of now, ito lang gagamitin muna natin na default na nakuha natin sa ating modem upang mapagana natin yung service. So wala siyang service sapagkat wala pa siyang IMEI. Okay, so i-prepare na natin yung ating na-backup na mga details. Click natin itong NVRAM Writer. So ang pag-activate ng NVRAM Writer, dapat naka-on yung inyong dashboard. Okay, so sabi dito, dapat connected ka sa Wi-Fi or LAN network ng inyong modem. So ayan, nalabas Enter IMEI. Kopyahin natin ito, Ctrl-C, right-click, paste, Enter. Kukunin niya yung kanyang serial number, Ctrl-C, right-click, Enter. LAN MAC address, ayan, lalabas na yung ating LAN MAC address. Right-click, Enter. Ayan, ating SSID, right-click, Enter. Okay, so dito naman ating password, right-click, Enter. So napakadali lang, di ba, ng ating sa paggawa ng ating IMEI. Ayan. Pagkatapos daw natin dito, please press and hold reset button at the back of your modem for 5 seconds. Okay, so press any key to exit. Ayan. So pwede natin itong i-close. Ayan, then i-hold natin yung kanyang reset button dito sa likod. Katabi lang ng kanyang power adapter. Okay, so ipakita ko sa inyo dito sa isang modem. Okay. Ayan, so meron ito dito ng reset button na yan, katabi lang ng power port. Okay, so dito. Okay. Then, reset natin dito. Reset. Antayin, 5 seconds lang. Or tingnan nyo, pag mag-blink-blink yan, pwede nag-resetting na sa kanyang configuration. Okay, so babalik ulit tayo doon sa dati nating gagawin sapagkat nag-reset tayo. Kailangan natin ulit i-reconfigure yung ating password. Babalik yung kanyang default na username at saka default na password. Okay, so antayin lang natin. Nagre-reboot yung ating modem. Okay, yan, umilaw na. So kahit hindi nyo i-type doon yung inyong IP address, minsan nagpa-pop up siya, nagsasariling nag-automatic mag-pop up yung kanyang gateway. Okay, so pag ma-detect na ng ating system. Ayan, mapapansin natin, meron na siyang green light. Okay, so meron na siyang service. Okay, ayan, lumabas na sa ating browser yung kanyang gateway. Yung default ulit, babalik ulit tayo sa simula. Ayan. Okay, no thanks. Nagbago na yung ating SSID. Ayan, nandyan na. Okay, next. Update manually lang. Next, magpapalit tayo ng password. Same pa rin yung gagamitin natin. Admin123. Admin123. Okay, finish. So, wala pa tayong external antenna. So, meron itong external port sa likod. Kung meron kayong external antenna na maganda, it's either parabolic or hyperbolic, maganda po yan. So, ito na po yung ating dashboard ng ating bagong reflash na firmware na Reloaded 2022. Okay, so napakaganda. Punta tayo sa connection settings. Set up natin yung ating network, LTE only. Then pili na rin kayo sa mga band na gusto nyo sa lugar mo. Kung anong malakas, meron siyang 3 band lang. Band 3, 28, saka 41. So bantay lang yung gamitin natin. Pwede ka rin dito mag-cell lock. Ayan, cell lock. Then band locking, pwede. Frequency, pwede. Ayan, napakaganda. Then punta tayo sa ating antenna settings. Kung meron kang external antenna, pwede mong ilagay dito. Okay, so kung gusto mong magpalit ng password, dito ka magpapalit. Okay, so system settings, uncheck lang natin itong mga settings dito. Okay. Okay. So, dito naman tayo sa device information. Ayan. Nandito pa yung ating firmware. Kung gusto mong mag-change IMEI, pwede pala ditong magrekta. Hindi na natin kailangan ng gumamit ng NVRAM writer sapagkat nandito meron pala ditong bagong script na ilagay yung ating mga masters.
Ilalagay lang natin dyan, ipipaste lang natin yung IMEI na gusto natin ilagay, and then change IMEI, and then reboot your modem. Okay. So dito naman sa WLAN, basic settings, pwede tayong magpalit. Pwede natin yung palitan, depende sa gusto natin. And then palitan yung password, pwede rin po. Then pwede rin kayong magdagdag ng additional na SSID or Wi-Fi ID. Dito naman sa advanced settings, pwede natin nung palitan yung channel. Mostly yung ginagamit dito is 1, 6, and 11. So ilang lang natin dito 11, apply. Okay. Okay, when lang advanced settings dito sa Wi-Fi advanced settings, then ginagamit ko dito is 20 MHz. Ayan. Okay, so walang load yung ating Rocket SIM. So hindi tayo makapag-speed test. So kung gusto mo gumamit ng inyong Rocket SIM dito, ay mag-load na lang po kayo gamit ng GigaLife. Okay, so seems good yung ating bagong refresh na firmware. Meron siyang SMS, USSD, pwede ka dito, yung mga yan, SIM toolkit, settings, update, kung merong firmware, check, app management, pwede. Okay, so supposedly napakaganda ng result ng ating reflashing ng Huawei Reloaded 2022. Okay, so yun lang po yung ating pag-reflash. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga gustong mag-upgrade ng kanilang firmware dito sa ating B310 ES938 ay subukan nyo na po. Okay, so maraming salamat. Sundan nyo lang po yung ating tutorials, napaka-basic lang po. Yung ating pong firmware link, nasa baba lang po, paki-click na lang po upang ma-download nyo yung mga kailangan natin. Okay, meron pa tayong isang nakalimutan, yung NOT fixer. Okay, galing din natin sa ating mga kay Master Jerome Laliag. Check natin dito, meron ako dito NOT fixer. Okay, so dito kailangan natin tong i-click. Dapat naka-on yung ating gateway. Then i-click natin itong NOT fixer para po ito sa lahat ng mga modem na debranded at reflash kagaya ng B52565A, B315 S936 at saka B310 ES938. Okay, so tested na po ito sa ating mga modem na Huawei. Ayan, connecting to 192.168.8.1. So kung hindi pa yan debranded na modem nyo, hindi po yan gagana. Ayan. So sa mga naghahanap po ng ating NOT fixer, ito po yung kailangan ninyo. Okay, so ayan, madali lang. Press any key to accept, enter. Ayan, magre-reboot yung ating modem. So meron na pong NOT fix na install dito sa ating B310 ES938. Okay, so pwede niyo magamit sa mga postpaid SIM, sa mga area na medyo nagluloko yung signal. Napakaganda po ng My NOT fixer. Yung NOT fixer po, ibig sabihin napuputol minsan yung ating connection sa ating cell site. Kaya medyo nakakainis. Hindi na tayo makapaglaro ng mga ayos ng ating mga mobile games. Okay, so yun lang po. Sa mga ating mga subscribers dyan na patuloy tumatungkili kahit na medyo natagalan tayo sa pag-upload ng ating video, maraming salamat po sa mga bago nating subscriber naman dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay ma-share nyo po yung ating video and then patuloy po tayong manood sa ating mga simple tricks lang naman para sa mga beginners. Okay? So kung nagustuhan mo yung video na to, maraming salamat. At then paki-hit na rin ng subscribe and then yung ating bell icon upang ma-notify po kayo sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat po. God.